Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 26. Sabi ni Apostol Pablo, sa mga paglalakbay ay madalas sa kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Yung mga bulaang kapatid, nasa loob sa iglesia yan. Ayon ay mga bulaang propeta na nagsilitaw sa sanglibutan na yung mga antikristo nga, mga membro po yan sa iglesia ng Diyos na tumalikod. Yung ilan kasi sa iglesia na yung tinatawag po na bulaang kapatid, tumalikod po yun sa pananampalataya. Mababasa po natin sa 1 Timothy, Kapitulo 4. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Meron palang mga membro sa Iglesia ng Diyos, yung nga ang mga bulaang kapatid, nagsitalikod sila sa pananampalataya at nangakikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yun yung mga bulaang kapatid. No? So yung sinabi ni Apostol Pablo, sa sulat niya sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 26, na kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid sa loob ng iglesia yan. Yan ay mga bulaang propeta na nagsilitaw sa sanglibutan. Yan nga ay mga antikristo. Tapos yung mga antikristo, bumuo yan ng grupo. Bumuo sila ng grupo o organization o congregation. Ang kanilang salita o ipinangaral, ang kanila pong sinasalita ukol sa sanglibutan. Ibig sabihin, mga bagay na ukol sa lupa. Meron man silang Hesus, pero ibang Hesus. Anong katunayan na ibang Hesus? Ganito ang pagkasabi, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Hesus, meron talagang ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi niyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi niyo tinanggap, ay mabuting pagpisan ninyo. Diba? Yung pong mga bulaang propeta na nagsilitaw sa sanglibutan, na yun nga yung mga antikristo na nasa loob ng iglesia, yun ay mga tinawag ni Pablo na mga bulaang kapatid. Tingnan mo yung sinasabi ni Pablo sa Galatia, Kapitulo 2, versikulo 4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid. Yun ay mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktika ng aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Yung mga bulaang propeta na mga antikristo. Tapos ang kanila pong doktrina o aral ay aral ng mga demonyo na ukol, mga bagay ukol sa lupa, pang sanglibutan. No? Mga bulaang kapatid po yan. Kumbaga, hindi tunay na Kristiyano. Nagpapanggap lang na Kristiyano sila, pero sa kanilang gawa, mga masuwayin, di ba? Mga itinakwil sa gawang mabuti. Yung mga tinatawag na kapatid. Tinatawag lang na kapatid, pero hindi tunay na kapatid. Mga bulaang kapatid. Ang kanilang gawa po, dito po sa 1 Korinto 5:11. Dadapwat, sinusulatan ko nga kayo, na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid. Tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid,
masakim, mananamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungayaw o manlalasing o manlulupi, sa gayoy wag man lamang kayong makisalo. Yan ang kanila pong identity. Tapos, tinawag silang mga aso at mga masamang kamanggagawa. Sa Aklat Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 2, sabi diyan, mag-ingat kayo sa mga aso at sa mga masamang kamanggagawa. Mga masasama talaga yan sila na mga worker at mga aso. Ang tanong, sino yung mga aso? Yung aso, symbolize yon sa mga ngaral. Yung mga ngaral na yon na sinimbolo sa aso, yun ay mga bulaang propeta na nagsilitaw sa sanglibutan, na mga antikristo, na ang kanilang sinalita ay ukol, mga bagay na ukol sa sanglibutan o sa lupa. Na tinawag na silang aso sa Isaiah 56:11, sila ay mga pastor. Tinawag silang mga pastor, mga bulaang propeta yan, mga antikristo yan, na nagsilitaw sa panahon ni Apostol Pablo or sa Apostol Juan. Kasi patay na si Apostol Pablo dyan yung sulat ni Apostol Juan. Kasi sinulat po ang Book of John, 98 AD. Namatay po si Pablo, possibility, 65 to 66 AD, wala na si Apostol Pablo. Ibig sabihin, yung mga sulat ni Apostol Juan, 98 AD, wala na si Apostol Pablo dyan. Ngayon, nagsilitaw nga sila sa sanglibutan. Diba? Tama yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung mga aso, ng mga masamang kamanggagawa, ng mga bulaang propeta, ng mga kapatid yan dati sa loob sa iglesia, na tinawag ni Apostol Pablo, hindi tunay na kapatid, kundi mga bulaang kapatid. Hindi tunay na kapatid, mga bulaang kapatid yun. Na, siyempre, labas na sila sa iglesia, kasi nagsitalikod sila, yung iba, at nakikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Ngayon, isinimbolize sila sa mga aso, na mga pastor. Tapos pastor sila na nagpapakitang galang dahil sa, basa tayo, Judas 1:12 hanggang 16. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa iyong piging na pag-iibigan. Mayroon din silang ganun, no? Kung sila'y nakipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, na nangagpapasabsab sa kanilang sarili, mga alapap na walang tubig na tinangay ng mga hangin, mga punong kahoy taginaw na walang bunga yun, na makalawang namatay, binunot, pati ugat. Sa 16, ang mga ito'y mga mapagbulong. Yung palang mga bulang propeta na mga antikristo, mapagbulong yun. Tapos sinimbolo sa aso, yung mga pastor, ito, mapagbulong, mga madaingin na nagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. At mga kanilang bibig ay nagsasalita ng mga kapalaluan. Mapagmataas kasi yun sila, kapalaluan, na nagpapakita ng galang sa mga tao, nagpapakita sila ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin, dahil sa pera, dahil sa yaman, kayamanan. Kaya sila nagpapalalo, mga pastor na sinimbolo sa aso, mga asong matatakaw, nagpapakita pa ng galang dahil sa pakinabangin.